1 Samuel 16:23. Whenever the evil spirit from God bothered Saul, David would play his harp. Saul would relax and feel better, and the evil spirit would go away. Ano nagpapataboy sa masamang espiritong gumugulo ng sobra-sobra kay Saul? Tugtog, awit, isang relaxed environment. Happiness is what? Mamaya, lalagyan natin ng sagot. Salamat, Panginoon, dahil kayo ay happiness. At higit dyan, nagdadala pa kayo ng mga detalye na nagpapasaya sa aming buhay. You want us happy, you want us peaceful, you want us relaxed. Thank you, Lord, that you want to give us rest. Maunawa-nawa namin ang mga itinuturo niyong mga prinsipyo para ito'y magganap sa pang-araw-araw na buhay. Be our speaker, our healer, our guide. We seek you, Father, in the name of Jesus, your Son, our Lord and Savior. According to studies, negative emotions become negative energies that block other energies. Yung emosyon, isang intangible spiritual state but becomes physical, that manifests in the physical world. James 3:16, for where you have envy and selfish ambition, there you will find disorder and every evil practice. And that disorder is not only in our relationship with one another, it is also a relationship of our various body parts with each other. Nagkakaroon ng disorder ang creation outside of us and inside our bodies pagka meron tayong mga negative emotions. Emotion is a spiritual state. And God is spirit. Therefore, we have to be very careful about everything that is spiritual, because eventually it becomes physical. It becomes material. Luke 6:45, a good man brings good things out of the good stored up in his heart, and an evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. So ang mabuti o masama nating nagiging asal, gawi, o bunga o gawa, nagmumula sa ating isip, sa ating puso. Kung mabuti ang laman ng ating isip, ng ating puso, mabuti ang bunga. Pag masama, masama rin ang bunga. Negative emotions become negative energies that block other energies, disrupting bodily functions and destroying tissues, causing disease. At maging itong hiwagang ito ay napapatunayan progressively by science, na sa mga pasyente sa mga ospital under observation, yung mga masayahin o masaya o may nagpapasaya, may mga dumadalaw, may mga umaaliw, mas maganda ang reaction nila sa medication, mas mabilis silang gumaling kaysa doon sa mga malungkot, malulungkutin, o mga niwala man lang kadalaw-dalaw. Proverbs 14:30, a heart of peace gives life to the body, but envy rots the bones. Envy is an emotion, it is a feeling, it is a thought, but it rots the bones. It has physical effects. Kaya pagka ang mga tao ay marami mga negative emotions, galit, puot, inggit, selos, takot, masasakitin ang kanyang katawan. At hindi ito madalas nakikita sa Western style medicine, kung saan everybody is a specialist. Ang nakikita lang nila, specific body parts, not the whole body, in fact, not the whole person, including the emotion. Proverbs 17:22, a cheerful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. Ang taong masasayahin, ang taong mahilig at madaling gumawa ng kasiyahan, malakas ang resistensya sa mga sakit. At madaling gumaling kung nadadapuan man ng sakit. Kung meron sa ating mga masasakitin, panahon na para suriin ang paraan ng ating pag-iisip. Ano mga emosyon ang hinahayaan nating magtagal, mamugad, manirahan sa ating puso? Negative emotions like sadness, loneliness and depression, anger and hatred, jealousy and envy, worry and fear, and others make you sick. Science tells us that. The verses tell us that in a wonderful way.
So beware of anything that gives you negative emotion. Kumisan mga tao, pag nakausap mo lang sila, masisiraan ka na ng loob, matatakot ka na, magagalit ka na, i-involve ka nila sa kanilang mga giyera, sa kanilang mga gulo, lason sila sa ating kalusugan. Kung hindi man sila totally maiiwasan, dapat limited engagement lang. And we have rules to observe na alam mo, makikipagkape ako sa iyo pero ayoko ng chismisan. Sasama ako sa bakasyon pero ayoko ang pag-uusapan natin, yung trabaho natin. Office mates tayo, magbabakasyon pa tayo kunwari, tapos makikita tayo doon sa ilalim ng puno ng nyog, ang pinag-uusapan natin, mga problema sa office. Baliwala ang ating bakasyon. Kailangan din natin binibigyan ng puwang, at least in specific periods, yung mga bagay na nagpapalungkot, nagpapagalit, nakakainis. Proverbs 15:13, a happy heart makes the face cheerful, but heartache crushes the spirit. Walang katapusang maraming patunay mismo sa Biblia na yung emosyon mo makikita sa iyong katawan. Pag masaya daw ang puso mo, hindi maikakaila sa iyong facial expression. Ganon din naman pag nagagalit ka, hindi rin maikakaila sa iyong body language, maging sa posture. Pagka meron kang kinakamuhian o meron kang iniimig, meron kang sinisinta, kitang-kita rin sa hilatsa ng iyong pagmumuka. In other words, saying the obvious, your spiritual state shapes your body, affects your body, affects your health. Kaya ang sabi sa Ecclesiastes 11:10, banish anxiety from your heart and cast off the troubles of your body. Pagka daw inalis mo ang mga kaguluhan ng iyong isip at kabigatan ng iyong puso, para mo na rin pinalayas ang mga sakit ng iyong katawan. Negative emotions can be caused by very real, very present stimuli. Yung may taong wala ka namang ginagawa, minura ka. O di, very present yun, very real. O kaya ininsulto ka, hinaya ka sa harap ng iba, pinagsasalitaan ka na masakit. Very real and very present, and that emotion can be caused by such stimuli. Proverbs 20, verse 3, it is to one's honor to avoid strife, but every fool is quick to quarrel. So strife, merong provocation, may temptation to be angry, pero napakahusay mo daw na tao kung iniwasan mong mapaaway, iniwasan mong patulan nito, pero kung ikay hangal, patol ka ng patol, you quarrel with people who are quarrelsome. At hindi nakakabuti sa iyo at sa lahat na magpa-apekto sa ganito mga negative things. Proverbs 15, 1 and 4, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. So you see, pag kami nadinig ka na masakit na salita, magagalit ka. Pag nagalit ka, tumataas ang blood pressure, naiiba ang iyong body chemistry, at kung may iba ka pang sakit, makocomplicate, pwede mo pang ikamatay. Binabantayan natin kung paano tayo nagpapa-apekto sa ating kapaligiran. Lalo sa mga taong tinatawag ng Bible na fools. Don't let fools affect you, because it would only be working against you and everybody else. The soothing tongue is a tree of life, but a perverse tongue crushes the spirit. Napakadaling manakit ng tao sa salita lang. Napakadaling magsimula ng away. Napakadali na gumawa ng apoy na kung minsan ay lumalaki at hindi mo na maapula ano man ang iyong gawin. Minsan isang sinabi mo lang, 10 taon na hindi pa nalilimutan ng pinagsabihan mo, and that will color and that will frame your relationship for a long time. Kung ang tunay na pangyayari, tunay na salitang nadidinig, tunay na kilos na nakikita ng ating mata ay nakakaapekto sa ating emosyon, pati iniisip lang o ini-imagine, nakakaapekto rin. Negative emotions can be caused by thought, even without real present cause. Kumisan, meron pa lamang nagsasadya sa'yo, o baka naman yung tauhan mo, kinukupitan ka. Baka naman yung pinagtitiwalaan mo, ninanakawan ka. Wala ka pang nakikitang ebidensya, hindi mo pa nakikitang nangyayari yon, pero yung thought lang can already affect you. Pwede ka na rin magalit. Pwede ka na rin ngayong maging masungit sa kanya, tanggalan mo siya ng privileges, just because of a thought. And because you thought it, it affects your body. Yung fear,
Kahit na wala naman, ikaw nakaharap na multo, pero may nagsuggest sa'yo na parang may multo. Matatakot ka na rin kung matatakotin ka. At pag natakot ka, sumisikip ang mga ugat mo, nahihirapan ang iyong paghinga. Maraming ganon. Lalo na yung jealousy. Ini-imagine mo pa lang na yung mahal mo ay nakakandong sa iba. Diba? Talagang nagiinit ng ulo mo, nagagalit ka na, sumisikip na ang paghinga mo. Imagination pa lang yon. Kasi hindi pinag-iiba ng ating isip yung imagination at yung totoo. Pag in-imagine mo, nasa loob na ng iyong isip, ang reading ng iyong body, totoo na rin yon. That's why negative imaginations can also affect your health. Yung ini-imagine mo pa lang na yung mahal mo sa buhay ay na-aksidente. Wala kang basis, pero naiiba na ang timpla mo, magkakasakit ka na noon, na may nangyari sa kanyang masama. Kasi imagination, as far as your body is concerned, is also real. If it enters your mind, your body reads it as a true happening. Dapat pag-ingatan, pati imagination. Mark 7:21-22, for it is from within, out of a person's heart, that evil thoughts come. And evil doesn't have to be sinful or bad to others. Evil could be anything that is bad for you also. All these evils come from inside and defile a person. Sa atin nanggagaling ang mga ito. At mahalagang maintindihan, kasi kung sa atin nagmumula ang mga negative thoughts, nakakasama sa atin, edi kayang-kaya natin itong kontrolin kasi nasa atin. Hindi tayo mga victims. Hindi tayo mga helpless victims. Meron tayong kapangyarihan na ibahin ang paraan ng ating pag-iisip basta tayo conscious. Binigyan ka ng pagkain ng iyong kapitbahay. Negative agad ang interpretation mo, gusto lang niya kasi pagka nagluto ako, bigyan ko rin siya. It will affect the way you appreciate the gift. It will affect your behavior. It could even affect your health. Kung sobra kang negative at sensitive sa pagiging negative. Maraming effects ang pag-iisip ng negative. Proverbs 4:23, be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. Like, nandiyan kayo ngayon kasi inisip niyo pupunta kayo ngayon. Umupo ka dyan sa inuupan mo, tumayo ka sa tinatayuan mo kasi inisip mong dyan ka. O kung hindi mo yun ang gusto mo, pumayag ka rin mapalagay dyan, so inisip mo rin yun. Ang buhay natin nangyayari kasi iniisip natin or at the very least, pinapayagan natin. Anong mga iniisip nyo o pinapayagang pumasok sa inyong isip? That can affect your health. That can affect your mental, emotional, and even physical health. Romans 10:9, bagamat iba yung context pero the same yung universal application, if you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. So you see, your salvation is dependent also on what you think, on your belief. If you believe in Jesus, you say you are saved. You are saved from the punishment of sin, you are saved from the power of sin because you believe. And when you don't believe, the opposite happens. So belief here is thought and word, and they save. Hindi natin ito lagi napapansin kasi nalilibang tayo. We don't always notice invisible things. But remember, we are spirit. God is spirit. And the whole creation is spirit. Meron lang tayong physical format that is temporary. But we are spirit. Kaya mahalaga, conscious tayo kung ano nangyayari sa ating spirito. Proverbs 23:7, for as he thinks in his heart, so is he. Or as she thinks in her heart, so is she. Ang ating asal, salita, ugali, mga gawi, habits, lifestyle, all root in how we think. Now, negative emotions can also be caused by remembrance of the negative past. Okay, totoo. Inapi ka ng stepmother mo. Inapi ka ng tiya mo. Inapi ka ng tatay mo nung panahon pa ng
Napakatagal na. Pero tingnan, aalala mo, nagagalit ka uli. Nagdaramdam ka na naman, nagtatampo ka, and it affects your dynamics with people. It affects your relationship with others and even with yourself. So yung matagal na tapos na, wala na yung stimuli, now it's already the remembrance. So it is still the thought. Thought affects you. Ano ang mga pinipili nating laging isipin tungkol sa nakaraan? Kung kayo naging api-apihan, kawawa, minaltrato, gusto niyo ba talaging i-replay sa utak niyo yon para lahat ng mga negative emotions sa kakambal nun, replay, continuously destroying not only your emotion and spirit but also your body, your health? Kaya ang turo sa atin ng Biblia dyan, forgive. Forgive the people of the past. Forgive even the past as if the past was a person. Because if you didn't forgive, anong gagawin mo? Kikimkimin mo, dadalhin mo sa puso mo lahat ang negative na yan buong buhay. Sinong lugi? Ikaw. Because anger, hatred, sama ng loob, yung mga hinanakit, is like acid. It destroys its container before it could destroy someone else. And that container is your heart. Forgive people who have wronged you. Forgive people who have hurt you. At least, that is the godly thing to do. But if you are not so godly, at least be wise. That is the wise thing to do. Because it also benefits you. Ikaw ang nalulugi if you live in the shadow of the negative past. Kaya yung mga lumaki halimbawa na, sige, lumaki akong walang pagmamahal ng tatay, iniwan kami ng tatay ko, pabayaan ang tatay ko, o laging wala yung tatay ko kasi naghahanap buhay, you've got to overcome that sense of lack. Kasi pag hindi, hanap ka ng tatay, kahit sino na lang dumaan. O ang unang dadaan, siya lang ang papa ko. Di ba? Kaya ako tuloy ko, kani-kanino na lamang nasangkot at nabuhulang buhay sa paghahanap ng nawalang tatay nung bata pa siya. Pero sa palagay nyo, sa paghahanap nyo ngayon, makikita nyo yun, lalo lang lalala ang mga damages. So you've got to forgive the past kung may kulang. At hindi naman masamang maghanap ngayon, pero huwag naman yung kahit na lang saan at kahit sino, para lang magkaroon. Kasi lalong nagkakaroon ng damage. 2 Peter 1, 5-9. Make every effort to add to your faith goodness. And goodness, we want to apply it in terms of in thought. Goodness in thought. And to goodness, knowledge. Add knowledge to how you think. And to knowledge, self-control. Which in our need today, we mean thought control. Pag umaandar na yung mind mo, dinadala ka na sa nakakagalit, nakakainis, nakakaselos, nakakatakot, kontrolin yan. Walang bungang dadalhin sa iyo. Except, if it's a warning of a real and present danger. Siyempre, merong ganon. Yung kita mo naman, merong kuryenteng walang balot, alam mo na hindi mo dapat hawakan. Dapat ka talaga matakot doon dahil baka mapadikit ka. Meron naman talagang dapat mong paapekto ka para ka maging ligtas. Pero marami, guni-guni lang. Hindi ka naman talaga nasa panganib. But if you imagine that you are in danger, you become defensive. Sometimes you become over-defensive, that you become offensive. What happens is your body is in a fighting mode. And if your body is in a fighting mode, all the adrenaline is released into the blood system. Your nervous system is in red alert. And when that happens, it creates disease. It keeps on happening. Kasi abnormal yon. Napapagod ang iyong katawan. Nakakapagod magalit. Nakakapagod matakot. Kumisa nga nakakatagod ding magmahal. Pagka hindi ka naman minamahal. Diba? Pagod na pagod ka na, ikaw na lang nagmamahal. Kaya marunong ka dapat magpahinga. Kasi kawawa ang iyong katawan. Hindi kasi inire-reveal sa atin ng modern and western medicine yung spiritual aspect of disease. Kasi ang alam lang nilang basahin, blood platelets, yung mga red blood cells, yung sugar in your blood. Hindi nakikitang alam mo tita, kaya ka lagi may sakit, malungkot ka. Kulang ka lang ng papa. Di ba? Papa lang yan, gagaling ka. Yung kulang ka lang sa paglilibang. Lagi kang, wala ka nang inisip kundi mag-ipon na mag-ipon sa iyong pagtanda. So, hindi ka pa matanda. 20, 30 years ka pa, bago tuloy ang tumanda,
tinipid mo na ng tinipid ang iyong sarili para sa pagtanda mo may pera ka. Samantalang kung yung tatanda ka, natitigil ka ng kumita, na talaga magiging dependent ka bago ka ma-deadue, baka mga 2 years lang yun eh. Yung sasandali naman yung matanda ka na helpless, na may sakit na wala ka ng kita, ang sandali, tapos 20 years ka nagtitipid para doon sa konting moment na yun, sobra naman ang bayad mo. Tapos ang lugi ka pa kung hindi ka naman pala tumanda. Oh, tinawag ka na agad ni Lord, no? So, lugi ka. Kaya kailangan marunong ka magpahinga, marunong ka mag-enjoy sa buhay. Although naghahanda ka ng konti para doon, pero hindi ka nabubuhay para lang maghanda sa retirement. Kailangan kasabay ang buhay mo. You live it now. That you don't suspend your life today, all in preparation for tomorrow, which may not even come. Verse 8, for if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. And we mean knowledge into peace. Our knowledge of Jesus Christ should lead into peace of mind, into a restful spirit. Kasi yan ang pangako niya, come to me all of you who are tired and heavy laden, and I'll give you rest. So knowing Jesusness should lead into more and more restfulness, more and more peace, more and more relaxation. Dahil ang pangako ni Lord, peace and rest. Hindi rest in peace, ha? Peace and rest. So, hindi yung lalo ka nagiging relihiyoso, mas stressed ka. Kasi wala ka nang inisip na kulang ka, makasalanan ka, paparusahan ka ng Diyos, eto na ang impyerno. Yung nakapokus ka lagi sa parusa, nakapokus ka lagi sa kasalanan, nakapokus ka lagi sa kulang, you will never be able to rest. Rest is in doing your best, but when your best isn't enough, you know that God's love covers what you're gonna do, that God's love covers your imperfections. This is not a license to live wantonly and to live in carelessness, but this gives rest when you realize that yes, God is holy, God is perfect, God wants you to be holy, God wants you to be near perfect if possible, but God also remembers that you are dust. And God sent His message through Jesus, that God loves us no matter what. God wants us to be practically godly in our life, but in case when we fall, that's why they say, if we confess, He is faithful and just to forgive us. When you admit your need for God, and when you admit your humanity and frailty, the grace of God abounds. Yun lang ang nakakapagbigay ng pahinga, mga kapatid. Lagi ko itong ina-emphasize kasi sa 40 years of ministry na inyong lingkod, napakarami ko nang nakitang tao na nung lalong naging religious, nung lalong nag-involve sa church, nung lalong naging outwardly godly, lalong gumulo yung loob, lalong nahati, lalong naging victim ng guilt, naging victim ng hypocrisy at pagtatago, kasi magkaiba yung expectation sa kanya at expectation niya sa sarili at yung reality on the ground ng buhay niya. Hindi niya yun nare-reconcile, itinatago na lang niya, kaya marami tuloy hati ang loob. That's why many religious people see psychiatrists. Nagkakaroon sila ng schizophrenia kasi puro guilt, guilt, guilt. Yes, we should strive to live as sinlessly as possible. We should live righteously as much as possible. But when we fall, when we are short of God's glory, we must never forget that that's why Jesus came. Not to be abused, but to be correctly used when needed. At doon tayo napapahinga. Kailangan ang religion, kailangan ang religious service, activity, and learning lead into appreciation of God's love and to peace. It inspires you to give your best and to do your best, but to accept yourself at times when your best doesn't come out. And in fact, sometimes it is your worst that does come out. Importanteng maunawaan yung dynamics ng ating personal achievement in righteousness at yung achievement na si Jesus lang ang nakakapagbigay. Kaya sa pagtagal-tagal ng ating pag-unawa sa salita ng Diyos, lalo pa natin idinidiin yung Jesusness, kasi pag hindi yun ang binigyan mo ng number 1 na pansin, malilibang ka at susunod ka sa kung kani-kanino mga requirement, kung kani-kanino mga utos, matatakot ka sa mga parusa na pinapataw nila sa mga pagkukulang na yan, at hindi mo matatamasa ang ibinibigay ni Jesus na pahinga.
it is important to understand that our thought should not dwell on the negative, not dwell on punishment, not dwell on hell, not dwell on all of these things that scare us. That's why Jesus says, fear not, I have overcome the world. I have overcome all of the deficiencies. I have overcome everything that the world has prepared for you because you are less than perfect. I am your life. I am the way. I am the truth. And when we appreciate that, we do not abuse it. We continue to do what is best, but we appreciate also that we are dust. And God loves us no matter what. So to continue, verse 9. But whoever does not have them is blind, forgetting that they have been cleansed from their past. Yan ang nakakalimutan ng mga tao. Pag lagi silang guilty, lagi silang nagpapagilty sa kapwa, batuhan sila ng batuhan, hanapan sila ng hanapan ng kasalanan, nalilimutan nilang nilinis na ng Diyos through the blood of Jesus ang buo nilang nakaraan. At sa paglilinis na yon, kasama na rin yung future because God is eternal and the work of Jesus is eternal. Don't expect Jesus to come down from heaven and go to the cross again and die for your sin that you will commit tomorrow or for your failure that is bound to happen next week. He died once for all. Minsan lang, sapat na para sa lahat. Lagi kong idinidiin, huwag natin itong i-abuse. Pero sa oras ng pangangailangan, doon tayo kumanlong, doon tayo sumilong, kasi doon lamang may kapahingahan. Kaya ang sabi ng Philippians 3:13, one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Nililimot ko na yung mga drama ng nakaraan. Nililimot ko na ang mga kasalanan kong pinatawad na nung lumapit ako kay Jesus. At nililimot ko na rin ang kasalanan sa akin ng iba para ako matahimik at para mabigyan ko rin sila ng katahimikan. Dapat kong ipaalam sa kanila na pinatawad ko na para matahimik din sila at sa lagay gusto ko ako lang ang tahimik tapos sila hindi. Ipinapaalam sa atin ng Diyos na pinapatawad niya tayo pero ayaw mong ipaalam sa iba. Baka po kasi umabuso. Huwag mong problemahin yun. Kasi negative na naman ang pag-iisip mo. Bakit hindi mo isipin na may inspire siya at magiging mapagpatawad din siya sa iba kasi pinapatawad mo siya? Yun ang negative thinking eh. Hindi naman pwedeng maging mabait dyan, baka umabuso. Negative thinking yan. Ano isipin ko pa? Positive. Paano kung umabuso nga? Cross the bridge when you get there. Mararamdaman mo naman kung inaabuso ka na naman, doon ka nalang mag-ingat. At siguro naman, pag humarap ka sa Diyos at mapapagalitan ka, hindi ka mapapagalitan ikaw, ha? Sobrang bait ka. Hindi naman siguro. Baka kung sumobra kang bait, may award ka pa. Pero yung sobra kang sungit, yun naman, masisita ka, ikaw ang sungit-sungit mo. Di ba sabi? If you forgive others, I will forgive you. But if you don't forgive others, I will not forgive you. If we're going to commit a mistake, let's err on the side of being nice and good and kind, not on the other side. If there is a mistake in being kind, and nice and good to others. Forget. Move forward and move toward what is immediately ahead. But not move forward too far off. Huwag naman sobrang layo na lang iniisip mo. Tuloy nakaka-worry na rin yan. Remember, negative emotions can be caused by negative imagination even of the future. Yung negative remembrance of the past can affect you, your mind, and therefore your health. But negative imagination of the future could also affect you. Imagine fast-forwarded troubles and sufferings, needs and wants and poverty, sadnesses, all of that affect your health. Kaya merong asiwa doon sa sobrang laging ine-emphasize end of the world, suffering, suffering, suffering. Yun ang laman ng utak mo. Samantalang sinabi ni Jesus, have peace. Kung talagang nakakatakot yun, paano sasabihin ni Jesus na have peace? Dapat sabihin niya, oy, mag-ingat kayo ha, huwag kayong mag-peace. Sabi niya, have peace, I have overcome the world. Tapos takot na takot yung iba sa second coming. Sino ba yung darating? Di ba si Jesus? Anong nakakatakot doon? Dapat kung coming ni Satan, matakot ka. Second coming of Jesus, pati yun pinapanakot. Kaya nga napakarami tuloy na relihiyosong tao, demoralized. Kasi takot ang nagiging bunga ng kanilang pananalig. Matthew 6:34, therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself.
Each day has enough trouble for its own. The blessings of God is always enough for today. But when you worry about tomorrow, next week, next month, it will not be enough because you're going to have to divide the blessings for today for so many days that have not come yet. Kaya ang tinuturo ni Jesus, live for today. It's not wrong to have a general plan for the future, but do not be obsessed with it because you don't know how the future will unfold. If it will fit the very details of your very, very anxious plans. Proverbs 27:1, do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring forth. You do not know. You have only today. Yesterday is a negotiated check. Tapos na. Tomorrow is a promissory note. And you know what happens to promissory notes? Sometimes they don't happen. Only today is called cash. Live for today. Don't worry about the past and the future. Sabi ni Percy Bysshe Shelley, an English poet, we look before and after. No? Not now. Look before and after and pine for what is not. Our sincerest laughter with some pain is fraught. Sabi niya, our sweetest songs are those that tell of saddest thought. When you always are concerned with yesterday and tomorrow, not living for today, you will not be happy. Your happiness is in living your life now. Because right now, all the provisions you need are available. But if you worry about next week, then you can worry. But Jesus says, don't worry. God holds the future. The blessing of the Lord is new every morning. James 4:13-14. Now listen, you who say, today or tomorrow we will go to this or that city, spend a year there, carry on business and make money. Why? You do not even know what will happen tomorrow. May general plan ka lang, but don't be obsessed. Thought, remembrance, imagination are read by the body the same way as it does very real and very present stimuli. The body does not differentiate between what's happening now and what you're just imagining. The body reacts the same way. Kaya yung mga mayayaman na mga imahinasyon, nangangayayat. Isip ng mga nakakatakot, mga problema, apektado ang liver, apektado ang lungs, apektado ang nervous system, apektado ang digestive system. Kita nyo, pagka medyo ninenervyos kayo, di ba parang naninigas yung ating mga intestines? Yung iba pa nga, you have to go to the toilet all the time if you're nervous. Your feeling affects your digestive system. Watch your feelings. When you watch your feelings, you don't even need to watch the body because the feelings will take care of the body. The body reacts accordingly. We are wonderfully made. Pagka ninervyos ka, the body is on a fight mode. Kasi baka kailangang i-defend ka. Wala ka namang kalaban, defensive ka dyan, offensive ka dyan, yung body mo napapagod. Subukan mong mag-kung fu ng walang kalaban. Diba? Sumuntok ka ng sumuntok sa hangin, sisipa ka, mapapagod ka. Ganon ang ginagawa ng katawan natin pag ini-imagine natin na may kalaban tayo. Yung iba nga, imagination lang sa traffic, ini-imagine niya, pinagsasasampal niya yung biyana niya. Yung, hindi naman nangyayari, ini-imagine niya, do you know that your body is playing along and becomes warlike? Yung kumisan, nagko-converse ka, ini-imagine mo yung conversation kung paano ka magiging witty, makikipagtarayan sa mga office mate mo. Hindi naman nangyayari, imagine ka lang ng imagine. Pero yung katawan, apektado na. Imagine, and your body experiences very physical effects of thought. Obserbahan nyo ito mga kapatid, bantayan. Kaya sinasabi sa scripture, always be thankful. Punuin mo ang isip mo ng mga pagpapasalamat. There are feelings that are very good for the body according to studies. Feeling of love. Isipin mo yung mga taong mahal mo. Kung paano mo pa sila mamahalin. Lalo kung may nagmamahal sa'yo, isipin mo kung paano kanya minamahal. Feeling of compassion. Yung awa, habag sa kapwa. Ang ganda daw ng feeling ng iyan, ang effect sa ating katawan. Yung naaawa ka na gusto mo tuloy silang tulungan, yung naiunawa mo sila, inaaway ka na nila, naaawa ka pa, dahil mo, insecure siguro siya, siguro natatakot na maungusan ko siya. Yung may compassion ka,
So, thankfulness, gratitude, compassion, appreciation of beauty, all of that is very good for the health. Eh, yung nanonood ka ng horror, can you imagine how it affects you? Na may mga bitukang biglang bumubulwak-bulwak, tapos 3D kasi, pumupulupot pa sa leg mo. So, ano magiging effect sa'yo ng mga ganun? Manonood ka na nakakagalit? Manonood ka ng mga teleserye? Na isa lang ang nakakaalam kung sino ang tunay na ama ng bata. Tapos yung isang yun, lagi nanganganib ang buhay niya, hinakabul siya ng masasamang tao, ng mga maligno, mga naman lupa. Gusto mo siyang mabuhay, pero ang dami niyang kalaban para mabuhay. Tapos mayroong isang kontrabidang pagkasama-sama, lahat na ng impacto sa buong daigdig, tumira sa kanya. Ang sama-sama niya. Tapos, isang taon kang galit na galit doon sa kontrabida na yon, isang taon kang worried na worried para doon sa mabait. Tapos on the last episode, doon ka lang sasaya. Dahil doon lang masasagasaan ang piso ng kontrabida na ito, di ba? At doon lamang lalabas ang napakagandang katotohanan tungkol sa kawawang batang ito. Isang taon ka nagdusa para sa isang araw na ending na masaya. Tapos itatanong mo sa akin, Pastor, bakit po lagi masakit ang ulo ko? Ano ang pinagpapapanood mo? Ano ang pinagkakakanta mo? Di ba? Napakahalaga, hindi natin nababantayan. Fix your sight, your attention, your thought on Jesus. How Jesus would forgive. Not how other Bible characters would punish people. Not how other religious leaders would punish. Focus on how Jesus would forgive. And it will calm you, soothe you, give you rest. Hebrews 12, 1-2. We must get rid of everything, and in this case we propose every thought that slows us down. Especially the sin, the negative thought, the lack of faith, that just won't let go. And we must be determined to run the race that is ahead of us. We must keep our eyes on Jesus, who leads us and makes our faith complete. Yung kulang, pupunan niya. Yung hindi natin maintindihan, bahala na siya. He makes our faith complete. Colossians 3:2, set your mind on things above, on what brings peace. Not on earthly things, or not on what brings vexations and trouble. Kaya yung manood ng news, matagal ko nang tinigilan yan. Kasi magkaka-heart attack ako. Isang babae, di ba? Pinagtaga-taga, inilagay sa drum, sinunog, inihagi sa ilalim ng dagat. Oras ng hapunan, ha? Naku, pag nagpapanood ka ng mga ganyan, magagalit ka lang, walang kamapapala. Yung mga tuwing na lamang undas, ang news, siksikan sa mga bus station. Ang totoo, huwag na ka lang kumuha ng bagong news ngayong taon na to, i-replay nyo lang lahat ng nakaraan, kasi tuwing undas, tuwing Pasko, lagi yan ng news, siksikan sa mga bus station. News pa ba yan? History na. So nakaka-brain damage ang too much TV. Tapos ang pagpapanoorin mo pa, mga nakakatakot, mga nakakagalit. Sino na ang asawa ni gano'n, naging asawa ni gano'n, naging asawa ni ganyan. Makakabili ka ba ng gulay pag nalaman mo yun? It doesn't help you. But you feed your brain with such garbage. Dapat pinipili natin because our body is a temple of the Holy Spirit. Our mind, our brain, our thought should be the habitation of God. Piliin. Psalm 94:19, when anxiety was great within me, your consolation brought me joy. Kung babalikan natin yung una nating verse na binasa tungkol kay Saul, iniisip kasi ng mga ancients noon, lahat happens because God allows it. So they call the evil spirit that bothers him as a spirit coming from God. Whenever the evil spirit from God bothered Saul, this is 1 Samuel 16:23, David would play the harp. Saul would relax and feel better, and the evil spirit would go away. Hindi umalis yung evil spirit, therefore nakapagpahinga si Saul. No, baliktad. Napahinga siya, umalis tuloy yung evil spirit. Hindi ka pwedeng tirhan ng masamang espiritu pag relaxed ka, pagpahinga ka, pagpayapa ka. Kaya ka tinitirhan kasi ang gulo mo. Kasi magulo sila. Ang gusto nilang tirhan yung kapwa nila.
Pagpayapa ang loob mo, mapagpatawad ka, tahimik ka, you are serene like a pond without blemish on its face, allergic sa'yo ang mga evil spirit. Kaya kung ayaw mong pamugaran ka ng mga masasamang espiritu, kailangan mo laging ayusin ang iyong iniisip, niloloob, payapa ka, tahimik. Pagtakot ka, ninenervyos, nagagalit, gustong-gusto ng evil spirit na makipagtumbang preso sa'yo. Gustong-gusto kanya kalaro kasi gusto niya yung magulo. Hindi natahimik si Saul dahil umalis yung evil spirit. Dahil natahimik siya, umalis tuloy. Ano nagpatahimik sa kanya? Musika, kanta. And not only that, the presence of David was anointed by the Lord. Napapahinga siya. Napapasin niyo ba mga kapatid, may mga tao na pagkasama niyo, lumalabas yung mga pangil niyo, yung mga kuko niyo humahaba, mga kaliskis niyo. Kasama niyo lang siya, nadadamay kayo sa kanyang negative vibes. Pipiliin niyo mga kausap niyo kasi nakaka-apekto sa atin yan. At kung kakausapin natin ng mga tao, only to give to them, to give kindness, to give counsel, to pray for them, but do not fellowship with them too long. Kasi maapektuhan nila kayo. Evil spirit could be vexation or envy, because Saul was becoming very envious. David was playing the harp. This means there's a non-threatening, a very relaxing environment. So the evil spirit goes away, meaning now peace and rest reigns in his heart. Romans 8:6. The mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the Spirit is life and peace. Negative emotions make the body go in the fight or flight mode, marshalling and expending precious energy, causing stress, imbalance, illness, and damage to the body. Matuto lang tayo magtimpi, matuto lang tayo magpalit ng pag-iisip, daig pa natin ang merong maintenance medicine. Kasi di ba sinabi, kung anong isip mo, yun ang katawan mo, yun ang buhay mo. James 4:1, what causes fights and quarrels among you? And we say, within you? Don't they come from your desires, your feelings that battle within you? So the feelings should be watched. Isaiah 40:30-31, even the youths grow tired and weary, and young men stumble and fall, but those who hope in the Lord will renew their strength. Those who renew their thought will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow faint or weary. They will walk and not be faint. So it's all how you think. You hope in the Lord. You don't despair. You hope in the Lord. Your very hoping changes the way you think, and the way you think in faith can even alter the physical world. Kaya sabi ni Lord, if you believe, you can tell this mountain, lift yourself up into the sea and throw yourself into the sea, and it will. Sa teachings ni Jesus, pag inisip mo, nananalig ka, you can bend the natural world. Ang halaga ng teaching na yun. Huwag nating itarato lang yun na parang figure of speech. Because Jesus did that. Pag sinabi niya doon sa mamatay na, rise from the death, bumabangon. Pag sinabi niyang, buhatin mo yung higaan mo, lumpo, bumabangon. Nananalig siya, at ang pananalig niya, pinapasunod ang natural world. Can you imagine that power, that energy available to those who believe? Because we were created in God's image. And now the Spirit of God fills us, and that power is so underused because we are deceived into thinking that we are powerless, that we are victims of what happens around us. 1 Peter 5:8, be alert and of sober mind. Meaning, watch your thoughts. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. And if I may interpret that for our needs today, the devil is looking for a brain to colonize. Naghahanap siya ng utak na matitirhan. Kandidato ba ang utak mo, ate? Kuya? Remember, ang kandidato yung mga magulong isip, yung mga maraming negative emotions, maraming daladalang galit, kandidato kang tirhan.
So ayusin mo ang iyong pag-iisip. Kasi parang langaw yan. Pag malinis yung kusina mo, ayaw ng langaw dun. Ayaw ng ipis sa malinis. Ayaw din ng mga evil spirit sa payapang loob. Hahanap na rin sila ng mas madaling kausap, yung magulo. Kasi madali nilang guguluhin yung tao na yon. The mind is the devil's target. The mind is where the devil likes to dwell and rule. And at the same time, the mind is where Christ should be enthroned. The mind should be the kingdom of God. That God is king there. That the agenda of God happens there, and that the result of that agenda becomes your benefit. So forgive the past. Forgive others, even yourself. It is important to be forgiving. You forgive because you're godly, or at the very least, you forgive because you're wise. Because you don't want to burn the bridge over which you too must pass. And if you don't forgive, you don't get forgiven. If you carry this load in your heart, you become a candidate for the habitation of the devil. So kailangan laging maayos. Ephesians 4:31-32, get rid of all bitterness, rage, and anger. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ, God forgave you. And just to review, do not worry about the future. The future is in God's hands. Philippians 4:6-7, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. It's very interesting that the Bible very often differentiates and delineates the heart from the mind. And there has been very interesting scientific experiments that seem to show that the heart has a mind of its own, a memory of its own. But for now, be positive, be hopeful about the future. Total, so, Pastor, I don't know about the future. Yun nga, you don't know, tapos nagwa-worry ka. Alam niyo, sabi sa Bible, no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love Him. Yun ang isipin mo. Ang ganda ng bukas ay hindi pa sumagi kahit sa pinakamakating imagination. Walang ideya mga tao. Wala pang nakakita, nakarinig, nakaguni-guni kung gaano kaganda ang inihanda sa atin ng Diyos. Yun ang ilaman mo sa iyong isip, hindi mga negative. Romans 12:2, be joyful in hope. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Ang paalala ng Philippians 4:8-9, ito ang isaisip nyo. Whatever is true, noble, right, pure, lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Kaya pag mayroong pupunta sa'yo, huy, may balita ako sa'yo. Teka muna ha, Philippians 4:8-9, kumare, yan ba'y true, noble, right, pure, lovely, admirable, excellent, praiseworthy? Hindi chismis to. Ay, umalis-alis ka dyan. I don't want to think about such things. Sayang yung space sa utak ko. Sakit lang ang dadali niyan sa buhay ko, worry, galit. Nagkakasala pa ako, magko-comment pa ako, walang buting idudulot sa akin yan. At sabi sa verse 9, and the God of peace will be with you. Pag marunong kang pumili kung anong iisipin mo, papakinggan, sasabihin, paghaharian ka ng kapayapaan ng Diyos. Live in the now. Not in the past, not in the future. Psalm 118:24, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Not in yesterday, not in tomorrow, in it. Pag natuto tayo to live in the now, we will appreciate many, many beautiful things.
Yun lang pupunta ka sa isang napakagandang tanawin, ang gandang-gandang lugar, wala kang ginawa kundi mag-selfie para ma-post mo, para makita ka ng iba. Tapos umuwi ka na, hindi mo pala talaga nakita pa yung dapat mong makita kasi busy-busy kang ipakita yung sarili mo. So when there's a beautiful view, look at it, strive to see it instead of being seen in it. Kasi wala kang benefit kung dinisplay mo lang yung sarili mo doon. Yung may nakikita ka maganda, kahanga-hanga, may sakit na gumagaling. Kaya dapat nga talaga kung pwede lang, may mga pondo o mga ospital, yung nakalagay sa mga paligid mo, mga magagandang view, magagandang painting. Yung hirap na hirap ka, ang dilim-dilim, tapos na pamulat kang ganon, yung crucifix pa, nakita mo, nasa kabilang buhay na ba ako? Maiisip mo pa. Kaya sabi nila, pagka ba daw ikaw magpapakonfine sa ospital, kung may choice ka, doon ka magpakonfine sa yung maternity ward, yung mga bagong panganak. Kasi masaya ang mga dumadalaw doon, may mga dalang lobo, may mga dalang mga pagkain. Pero pag nalagay ka naman doon sa ibang side na yun, di ba, yung mga nag-aagaw buhay, ang lungkot-lungkot naman na mapalagay ka sa side na yun. So, pinipili mo rin kung sa kalalagay. Yung nakakatuwa, yung maganda, kasi nakakahil yun. Why? Because God is beauty. Beauty heals. Beautify your environment. Beautify your surroundings. They make you healthy. Lamentations 3:22-23. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Yan ang pangako. Yung may bagong araw, may bagong pagpapala. So hintayin mong dumating yon bago mo gastusin yung pagpapala na yon. Yung binigay sa iyo ngayon, pang today yan, at kasya yan. More than kasya pa. Let others enjoy positive emotions. Huwag mo silang killjoyin. Set others free to enjoy positive emotions. Pag may taong nananahimik, meron kang bad news, huwag mo ibigay agad. Baka kakatanggap lang niya ng 3 sunod-sunod na bad news, ikaw ika-4th, baka hindi na niya makaya. Kailangan, bago ka magbibigay ng nakakatakot, nakakalungkot, nakakaalala, makiramdam ka muna kung kaya niya. Baka ang dami na niyang load ngayon. Kung pwede mo namang bukas mo na ibigay yung bad news, bukas na, matulog man siya na ngayong gabi. Sometimes, may magte-text sa'yo talaga mga 9 p.m. namatay si ganun. Malayo naman, wala ka naman magagawa para siya tulungan. Gusto ko sabihin, hindi ba pwedeng bukas mo na sabihin yan para nakatulog naman sana ako ngayong gabi? Yung, wala na akong magagawa. Ipapala mo pa sa akin right now. And there's no practical use to knowing it right now. Won't you be so kind as to let me sleep? Kahit ka maghanap, kung sasabihin ng iba, uy, namatay yung gano'n. Sabi ko, pwede ba bukas nyo na sabihin? Dahil nagpapahinga na siya ngayon, wala na rin naman siyang magagawa. Sana may maitutulong pa siya. Yun yung kindness. You let people extend their rest, extend their happiness. Hindi yung wedding ngayon, ng taong ito ang saya-saya, meron kang bad news, sa kalagitaan seremonya, sisingit ka pa, hindi mo na, pwede ba mamaya na? Pasayahin mo na muna siya. Kasi ang dami-dami nating dalang mga kabigatan at hirap sa buhay, dapat magtulungan tayo para gumaan-gaan yan. And what do you do with people who have wronged you? Forgive them. As we have already said before. Luke 17:3, if your brother or sister sins against you, rebuke them. Kung sa'yo talaga yung kasalanan, ikaw yung victim, ikaw yung naapektuhan, you can rebuke. Pero hindi ka naman apektado directly, hindi ka kasali, huwag kang rebuke ng kahit sino na lang. At sabi, and if they repent, forgive them. Help others have and enjoy positive emotions. Yun ang ating magandang pananagutan sa isa't isa. Let them enjoy positive emotions. Romans 15:2, each of us should please our neighbors for their good, to build them up. Stop scaring people needlessly. Stop making others worry needlessly. And stop provoking others into negative emotions. Huwag tayong magpasira ng mood ng kapwa. Hindi natin alam kung minsan, konting-konti na lang palang negative things, bibigay na siya. Let us be kind as Jesus is kind to us. We thank you, Lord, that you care for our emotion. And we thank you for the guidance, for the learning, for the revelation that our emotions affect our health. You want us to be healthy. You want us to be happy. Teach us to watch what we allow to get lodged in our brains, in our hearts,
in our minds. Pagbulay-bulayan natin sumandali, i-apply sa ating buhay, and enjoy the happiness that Jesus wants us to have.